Lord. Siya ang sovereign sa iyo at complete surrender ka na ibibigay ang buhay. Naintindihan niyo po ako? You see, in those times, Caesar was more than an emperor. He was proclaimed God. Citizens were required by law to proclaim the same. Dr. Adrian Rogers. Parang nasa ano yun? Nasa batas nila. Kumbaga ho sa panahon nila, Congressman Doming, isinulat yun ng mga lawmakers na kung sino man ang emperor, siya ang sasambahin, no one else. Kaya pag sinabi natin Jesus is Lord, complete surrender yun. I am willing to put my life on the line for the sake of that name. Kaya the next time na sinabi ni Brother Eddie, everybody say Jesus is Lord, dapat ang nasa isip natin, willing na ba akong mamatay for Jesus? Ganun kalalim yun. Kaya hindi maliit, hindi small stuff, hindi small thing. Ang church natin na Jesus is Lord. Ito ay samahan ng mga taong willing na maglingkod hanggang sa punto ng kamatayan. Palakpakan po natin si Jesus. So historically then, declaring Jesus is Lord was more than just a declaration. It meant a readiness to die for Christ. Ito napakaganda na research ko to, pero wala hong author eh. Next slide. Tingnan nyo ninyo. Sabi diyan, you call me master and obey me not. You call me light and see me not. You call me way and walk not. You call me life and desire me not. You call me wise and follow me not. You call me fair and love me not. You call me rich and ask me not. You call me eternal and seek me not. You call me gracious and trust me not. You call me noble and serve me not. You call me mighty and honor me not. You call me just and fear me not. If I condemn you, blame me not. Tignan ho ninyo. So, ibig sabihin talagang pag sinabing Jesus Lord, willing ako. Magbigay ako example. Ito hong si Leah Sharibu, 15 years old po yan. Nigerian po yan. Alam po ba ninyo? She was held back by Boko Haram, a terrorist group, because she refused to renounce her Christian beliefs. Kahit sa point of death, ang sinabi niya, hindi ako pwedeng maging traidor sa aking pananampalataya. 15 years old. May mga taong ganyan. Ang ibig sabihin ng Jesus is Lord, willing akong sumuporta, willing akong mabuhay, at hanggang sa dulo ng kamatayan, hindi ko sana seasonal ang anointing ng mga JIL Christians, ng mga JIL Hong Kong, hindi yung, pagkatapos ng conference, mapait talaga yan. Pag sinabi ng amo, pakikuha mo nga, yes ma'am, yes sir. Oh, praise God. Tinawagan ng asawa, darling, bakit ka napatawag? Nangangailangan kami ng ganyan. Di ba kapapadala ko pa lang? Oh, it's okay, I will pray for you. Mabait. After ng isang buwan, ba't tumawag ka na naman? Nag-iba na. Kidding aside, sa totoo lang po, ang dami pa rin seasonal Christians. Maghihintay po ba tayo ng ganito kalaking gawain para lagi tayong fired up? Ang power up po ba laging kailangan ng 4,000 tao? Samantalang di po ba ang power ng Holy Spirit kahit nasa kotse ka lang, nag-iisa ka lang, at nanalangin ka, Lord, fill me with your presence, mararamdaman mo 100% hando ng Panginoon. Kayang-kaya kang tulungan. Ito po hindi worldwide sa US lang, pero ito ay usapin ng lahat. Barna Group 2016, they found that in the US, 73% of Americans identify themselves as Christians. Mataas yan, 73%. Pero only 31% are practicing Christians. Nakakabigla. The minimum requirement is at least one church attendance every month. Sa ating reality po yan. 31% lang ang practicing Christians sa isang Christian nation. And when we say practicing, isang beses sa isang buwan. Palitaw, lulubog, lilitaw. Nasaan ang Jesus is Lord? Ako, mga magulang, mga kapatid, malalim ang Jesus is Lord.
Hindi lang to nagtitiwala dahil you know His power. Hindi lang to nananampalataya because you know He is your God and Savior. Ito ay pagsabi ng whatever happens, I will say Amen. Susunod po ako because you are a sovereign God. Kailangan complete surrender po. Ipagpatuloy natin Galatians 2:20. Sabi ni Paul, I have been crucified with Christ. I no longer live. Christ lives in me. Ako, napakabigat. Sa Matthew 7:21-23, sana ho hindi mangyari ito sa atin. Sapagkat ang sabi, hindi lahat ng tumatawag na Lord, Lord, hindi lahat ng nagsasabi ng Jesus is Lord, papasok sa aking kaharian. Many will say to me on that day, Lord, Lord. Tapos, did we not prophesy in your name? Nakakaunawa ng prophecies. In your name, we drive out demons. Aba, nakakapag-cast out pa ng demons. In your name, we perform many miracles. Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Pwede ka palang mag-prophesy, pwede palang ang tao makapag-cast out ng demons, and can even perform many miracles, and yet, hindi kilala ng Diyos. Why? Evildoers. So ang pagiging Jesus, pagiging Jillian, pagiging giant people natin, ay nakabatay din po sa isang marangyang buhay. Sa isang buhay na maayos. Sa isang buhay na hindi lang ho driven ng emotion. Sa isang buhay na maayos, puno ng wisdom, puno ng kaayusan. May kalungkutan pero kayang lagpasan. May mga problema pero hindi natatalo ng problema. Can you say amen? Balansyadong Kristiyano ang ibig sabihin ko. Christ is either Lord of all or He is not Lord at all. Kailangan ho, Lord siya ng kabuuan ng pagkatao natin. Conclusion ko ako. When we say Jesus is Lord, it is a revelation of God's power, a declaration of our absolute trust. Tingnan mo ninyo saglit, mga magulang, mga kapatid, dear pastors, dito po sa Diala, Hong Kong, tagahanga po ninyo lagi si Pastor Bobot. Kami hong mag-asawa, hindi ho ito kung ano pa man, God knows. Bakit ho na personal ho ito? This time, napaka-personal ko. Bakit ho napaka-personal ng Hong Kong sa akin? Ito ho ang humubog sa pagkatao ni Pastor Bobot. Kaya kahit ho si Pastor Rosalie, hindi ko ho makakalimutan. Dahil 1999, year 2000, isang guru po ako sa GILCF, pinadala ho ako rito, isang payat na lalaki. At pagdating ko rito, ay natuto kong makisama. Andyan po sila Ate Mabet, sinasamahan nila ako. Kung meron ho akong posisyon ngayon na maliit na naipagkatiwala, pwede ko hong sabihin, laging kasama doon ang GIL Hong Kong. Kaya ho, iba ho ang GIL Hong Kong sa puso ng inyong abang lingkod. Pero gusto ko ho na ipaunawa sa inyo. Pag sinabi niyong Jesus is Lord, dapat may lalim. Kunyari ho, sumigaw tayo, Jesus is Lord. Totoo ho, i-release nyo dapat yung spirit nyo. Either yung number 1 ang rema sa inyo. Lord, I need your power. So, ulit-ulitin mo, Jesus is Lord. Jesus is Lord. Kaya ho, pag natatakot ka, sinasabi mo, Jesus is Lord. Pagka ho, may kaaway, Jesus is Lord. Kasi you are releasing the power of God. You are saying, I trust you. Natatakot ka, Jesus is Lord. May sunog, may pangamba, Jesus is Lord. Dapat ganun eh. O yung pangalawa, ang ibig ko sabihin, o pupunta ka dun sa Lord, Jesus is Lord. I know you are God. I know you are my Savior. Unless sabihin ko na Jesus is Lord, hindi ako mapupunta ng langit. Kaya ko ng aking pananampalataya, ilagak po sa inyo. Because Lord means you are my God and you are my Savior. Yun, pangalawa. O yung pangatlo po, pag sinabi